Parang may nag-spray lang yung sa isip ko may nag-spray lang siguro yun kasi ang hapdi sa ilong. Sabi kong ganyan. So bali, kinuha ko yung pillow, ginanyan ko sa ilong ko. Agad na dinala sa ospital ang 7 buwang buntis na si Mayan Asierda matapos makalanghap ng amonya na tumagas mula sa pagawaan ng yelo na katabi lang mismo ng kanilang bahay sa barangay 168 Caloocan City mag-aalas 4 ng madaling araw. Ayon kay Mayan, dali-dali silang lumabas ng bahay dahil sa tindi ng epekto ng kemikal sa kanilang paghinga. Diyan po nga lang po kami sa hallway. Ang hirap ng huminga. As in, para kang sinasakal, ganyan. Tapos yun po, paglabas namin, doon suka kami ng suka ng laway. Buti na lang po, dumating agad yung ambulansya. Tapos yun, dinala po kami sa hospital. Nagising rin ang kapitbahay nitong si Janet Suwicano na ani ay mababang pader lang ang pagitan nila sa pasilidad na pinagmulan ng ammonia. Nahihilo ako tapos sumakit yung dibdib ko. Hindi ako makahinga. Kasi ang baho ng amoy na amoy namin. Ano ginawa niyo? Ginising ko yung mga bata, lahat sila. Tapos hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi hanggang taas, pag akit namin, umakit yung amoy. Hanggang taas doon na amoy namin. Mabilis namang rumisponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection o BFP. Unang dumating sa lugar ang mga tauhan ng Deparo Fire Rescue upang inisyal na siyasatin ang sitwasyon. Papunta pa lang po dito, masakit na po talaga siya sa mata, then mainit po sa katawan yung siguro yung chemical. Ayun po. Hindi po agad talaga nakapasok, hanggang gate po kami. Hindi po talaga namin mapasok. Kasi kailangan din po ng breathing aparato po. Nagsagawa rin ng mga BFP personnel ng mga paglikas sa mga apektadong residente. 8 pasyente naman ang agad na naipadala ng kanilang ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Naging total of 13 transported patients with one po na severe condition na difficulty of breathing po. Nabagsak talaga yung oxygen, so we provided oxygen on transport and stabilized the patient before po dumating sa Tala Hospital naman po. Pansamantala namang inilikas ang iba pang mga apektadong residente sa barangay hall na nasa 100 metro lang ang layo sa planta ng yelo. Ayon kay Barangay Kapitana Crisanta del Rosario, nasa ligtas na kalagayan na ang mga apektadong residente. Meron kaming evacuation center and then yung sa taas namin is part ng barangay hall wherein kayang accommodate ng maraming tao. Okay. So far po, ilan po yung dito sa evacuation? Kanina pong umaga, kanina before lunch is nasa 319 sila. Dumating din ang mga kawani ng BFP BF Homes Fire Substation Caloocan upang umagapay sa sitwasyon. Kinumpirma ang ammonia leak ni Senior Fire Officer 2 Rick Anthony Tenoria, Chief Fire Engine Company ng naturang fire substation. Yes po, ammonia leak po. Ammonia po, ginagamit po yan sa planta ng yelo na kung saan nakakatulong po ito na sa pagpapabagal na matunaw yung mga yelo. Once po ang ammonia, once nag-leak po yan sa surroundings, pwede po yan mag-cause sa difficulty of breathing sa mga makakalanghap nito. At syempre po, minsan pag mas malaking amount, magkukos din po siya ng irritating sa balat. And also pagluluha ng mga mata. Ayon sa BFP, naisara na nila mga bulb ng equipment na pinagmumulan ng ammonia mula dito sa ice factory at kontrolado na rin nila ang pagtagas ng naturang kemikal. Sa ngayon po, nagpadagdag po tayo ng mga equipment para makatulong po sa pagpapaventilate. And hopefully po, magawa natin as soon as possible para po yung mga evacuees natin na apektado ay makabalik na rin po sa kanilang mga tahanan. Siguro sir, mga 1 to 2 days po, maayos po namin kaagad to sir sa tulong din ng mga coordinating team natin na agencies. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng pagtagas ng naturang kemikal kung ito ay dahil sa kapabayaan o pagkasira ng kagamitan sa ice factory. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.